What's up, folks? So, yun. Malapit na yung bagyo sa amin. So, typhoon to eh. Kaya, ingat kami. Sana humina yun kasi sobrang lakas nun. 200 plus yung gas tinis nun eh. Pinargit na yun. Tanghali pa lang, pinaramdam niya agad yung lakas niya. Hindi pa siya naglalandfall niya na, pero ramdam namin agad yung lakas ng hangin niya. Ang landfall dapat nito ay alas 9. Pero ngayon pa lang, bumubugso na yung hangin. Nakakatakot talaga. Mga bandang hapon na ganun, mga alas kwanto 1:30 ganun. Bumuhos na naman yung ulan. Tapos yung hangin. Kita nyo naman no, madilim agad. Hindi pa naglalandfall yung bagyo yan Time check. Ito mga bandang 2:30. Patuloy pa rin yung hangin niya tsaka yung ulan niya. Pero sa ibang lugar, mas ramdam nila eh. Sa Catanduanes ata yun. Pero dito mahina pa lang. Time check, alas 4 naman to. So, humupa pa naman yung ulan. Tapos medyo maliwalas. Medyo kabado ako sa e-bike ko eh. Alam ko mga kanyan, maulanan yan. Kasi malakas yung bagyo eh. Pero okay lang, may garahe naman. Huwag lang sanang mabasa yung controller. Pati yung battery niya. Yan ang importanteng dapat hindi mabasa. Para hindi siya masira. Siyempre, importante din yung ibang parts niya, di ba? Dapat hindi rin mabasa. Pero walang trapal talaga yan eh. Kaya tiwala lang. Tiwalang hindi siya mababasa. Ito mga bandang hapon na talaga to. Okay naman pa yung langit. Hindi masyadong maitim. Gabi maglalandfall dito yun eh. Ngayon naman, pag gabi na. Dito na nag-brown out. Mga 5:42, ganun. Ayun na, nawala na kami ng supply ng kuryente. Medyo nakakatakot na. Gabi kasi maglalandfall eh. Hindi makikita yung mga paligid. Kabado din kami. Sobrang lakas ba naman nun eh. Tapos yung bahay ko, hindi ganun katibay. Buti itong mga kapitbahay namin, solido yung bahay. Iniisip ko dito nun sana na maglandfall na para matapos na eh. So eto na nga, dito na ako sa kwarto. Medyo kinakabahan na ako. Malakas na kasi hangin sa labas eh. May kasamang ulan pa. Tapos nun hindi tumagal, pagkatapos namin kumain, lumipat kami sa kabilang bahay kasi sobrang lakas na ng hangin, nakakatakot na. Matutulog sana kami doon kaso makwento yung tito ko kaya yun, hindi kami nakatulog. Hahay! Kwentuhan na lang kami hanggang alas 12. So yun, umaga na, nagigising ko. Excited na akong makita yung paligid. Kasi hindi rin talaga ako makatulog eh. Kabado ako sa bahay ko pati sa e-bike ko. Pero nalagpasan ko na yung bagyo. Natapos din. Isa na namang alamat yung bagyo na yun. Ang lakas. So nagiba yung kwan namin, tawag dito yung labahan. Bumigay. Pati ibang punong kahoy, natumba na rin. Wala talagang masabi sa bagyo na yun. Grabe. Napakalakas. Yung nakarang dalawang bagyong ditong magkasunod na pumunta nun, hindi nadali to eh. Ito lang talaga yung dumali sa amin. Itong bagyong Yuan. Yung magkasunod na ni Canon na bagyo na pumunta dito eh. Okay pa naman to nun eh. Tingnan nyo, grabe. Wala akong masabi kundi ang lakas mo. So, ganun talaga ang buhay. Kailangan bumangon. Madaming kalat, madaming nasira. Pero ganun talaga eh. Kailangan pagdaanan siguro yan. Bali, lilinisin na lang namin tapos i-repair na lang ulit. Repair. Wala nang may gusto na ito eh. Diyos lang nakakalam. Ganito naman kadami yung e-bike ko. Buti na lang nakasurvive siya. Kinakabahan din ako dito nun eh. Lumabas pala to nun. Pumunta sa baba. Buti mahina na yung bagyo nun. Naihangin palabas. Sobrang lakas. Naka-handbrake pa yun Hinandbrake ko to bago ako umalis eh. Naitulak niya pa rin. Ganon kalakas ang bagyong Yuan. Ganito naman nangyari sa paligid ng bahay ko. Mga kapitbahay ko. Hindi makita yung ibang damage eh. Mas makikita to pag nasa taas. Yan lang talaga yung pinaka-na-damage sa amin eh. Yung bubong. Bubong ng labahan. So yun lang. Sana ligtas ang lahat.